Unang mga Kronika, 13 hanggang 15 kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang kaban ng tipan, mga tagumpay ni David, pagdadala sa Jerusalem. Unang mga Kronika, 13 kabanata. Ang kaban ng tipan ay kinuha sa lungsod ng Jearim. Sumangguni si David sa mga pinuno ng mga pangkat ng libo-libo at daan-daang kawal. Sinabi niya sa buong sambayanan ng Israel, kung sumasang-ayon kayo at kung ito'y ayon sa kalooban ni Yahweh na ating Diyos, anyayahan natin dito ang mga kapatid nating wala rito, pati ang mga pari at mga levitang nasa mga lungsod na may pastulan. Pagkatapos kunin natin muli ang kaba ng tipan na napabayaan natin noong panahon ni Saul. Sumang-ayon ang lahat sa magandang panukalang ito. Kaya't tinipon ni David ang mga Israelita mula sa Sihor sa Ehipto hanggang sa pasukan ng Hamat upang kunin sa lungsod ng Jearim ang kaba ng tipan at dalhin sa Jerusalem. Pumunta silang lahat sa Baala papuntang lungsod ng Jearim sa Huda upang kunin ang kaba ng tipan ng Diyos na si Yahweh na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Pagdating nila sa bahay ni Abinadab, isinakay nila ang kaba ng tipan sa isang bagong kariton na inaalalayan ni Uza at Ahio. Si David at ang buong Israel ay sumasayaw at umaawit sa saliw ng tugtugan ng mga lira, alpa, tamburin, pompyang at trumpeta. Ngunit pagsapit nila sa giikan sa Kidon, natisod ang mga bakang humihila sa kariton, kaya't hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan upang hindi mahulog. Dahil dito nagalit sa kanya si Yahweh, kaya't namatay siya noon din. Nagalit si David dahil pinarusahan ng Diyos si Uza, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Perez Uza mula noon. Subalit natakot rin si David sa Diyos, kaya't nasabi niya, paano ko ngayon iuuwi ang kaban ng tipan? Sa halip na iuwi ito sa Jerusalem, dinala niya ang kaban sa bahay ni Obed-Edom na tagalungsod ng Gad. 3 buwan doon ang kaban at pinagpala ni Yahweh ang sambahayan ni Obed-Edom, pati na ang lahat ng kanyang ari-arian. Unang mga Kronika, 14 na kabanata, ang mga ginawa ni David sa Jerusalem. Si Hiram na hari ng Tiro ay nagpadala ng mga sugo kay David. Binigyan niya si David ng mga kahoy na sidar at nagsugo rin siya ng mga kantero at karpintero upang gumawa ng palasyo para kay David. Dito nabatid ni David na pinagtibay na ni Yahweh ang pagiging hari niya sa Israel at ang kanyang kaharian ay pinasagana alang-alang sa bayang Israel. Dinagdagan pa ni David ang kanyang mga asawa sa Jerusalem at nagkaanak siya ng marami. Ito ang mga anak niya na isinilang sa Jerusalem: sina Samua, Sobab, Natan, Solomon, Ibhar, Elesua, Elpelet, Noga, Nefeb, Hafia, Elisama, Beeliada, at Elifelet. Ang tagumpay laban sa mga Filisteo. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ay itinanghal ng hari sa buong Israel, lumusob sila upang hanapin si David. Nalaman ito ni David kaya't hinarap niya ang mga Filisteo. Unang sinalakay ng mga Filisteo ang libis ng Rephaim. Itinanong ni David sa Diyos, lalabanan ko po ba ang mga Filisteo? Magtatagumpay po ba ako laban sa kanila? Humayo ka, sagot ni Yahweh. Pagtatagumpayin kita laban sa iyong mga kaaway. Kaya't sinalakay niya ang mga Filisteo sa Baal Perazim at natalo niya ang mga ito. Sinabi ni David, kinasangkapan ako ng Diyos upang lupigin ang mga kaaway na parang dinaanan ng rumaragasang baha. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ang lugar na iyon na Baal Perazim. Naiwan doon ang mga kaaway ang kanilang mga Diyos-Diyosan at iniutos ni David na sunugin ang mga ito. Sumalakay muli sa libis ang mga Filisteo. Dahil dito muling nagtanong sa Diyos si David. Sinabi sa kanya, huwag mo silang sasagupain ng harapan.
Lumibot ka at doon ka sumalakay sa may likuran, sa tapat ng mga puno ng balsam. Kapag narinig mo ang mga yabag sa itaas ng mga puno, sumalakay ka na, sapagkat pinangungunahan ka ng Diyos upang wasakin ang hukbo ng mga Filisteo. Ganoon nga ang ginawa ni David at naitaboy niya ang mga Filisteo mula sa Gibeon hanggang Gezer. Naging tanyag si David sa buong lupain at ginawa ni Yahweh na matakot kay David ang lahat ng mga bansa. Unang mga kronika, 15 kabanata. Inilipat sa Jerusalem ang kaba ng tipan. Nagpagawa si David para sa kanyang sarili ng maraming bahay sa Jerusalem. Naghanda rin siya ng isang lugar para sa kaba ng tipan at nagpatayo ng isang tolda para rito. Sinabi niya, walang maaaring bumuhat sa kaba ng tipan ng Diyos maliban sa mga Levita, sapagkat sila ang pinili ni Yahweh upang magdala ng kanyang kaban at maglingkod sa kanya habang panahon. Pagkatapos, tinipon ni David sa Jerusalem ang buong Israel upang dalhin ang kaban ng tipan sa lugar na inilaan para dito. Tinipon din niya ang mga mula sa angkan ni Aaron at ang mga Levita. Sa angkan ni Kohat, si Uriel at ang 120 kamag-anak na pinamumunuan niya. Sa angkan ni Merari, si Asaias at ang pinamumunuan niyang 220 mga kamag-anak. Sa angkan ni Gershon ay si Joel at ang 130 kasama niya. Sa angkan ni Elizaphan, si Semaiyas at ang 200 mga kamag-anak na kanyang pinamumunuan. Sa angkan ni Hebron, si Eliel at ang 80 kamag-anak niya. At sa angkan ni Uziel, si Aminadab at ang pinamumunuan niyang 112 mga kamag-anak. Ipinatawag ni David ang mga paring sina Zadok at Abiatar at ang mga Levitang sina Uriel, Asaias, Joel, Simaiyas, Eliel at Aminadab. Sinabi niya sa kanila, kayo ang mga pinuno ng angkan ng mga Levita. Linisin ninyo ang inyong sarili, pati ang inyong mga kapatid, at dalhin ninyo ang kaba ng tipan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa lugar na inihanda ko para dito. Dahil hindi namin kayo kasama ng unang buhatin nito, nagalit ang Diyos nating si Yahweh, sapagkat hindi namin ginawa ang ayon sa ipinag-uutos niya. Kaya nilinis ng mga pari at ng mga Levita ang kanilang sarili upang dalhin ang kaba ng tipan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinasan ito ng mga Levita sa pamamagitan ng mga kahoy na pambuhat, ayon sa iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Inutusan din ni David ang mga pinunong Levita na pumili ng mga kapwa nila Levita upang umawit at tumugtog ng lira, alpa at pompiyang. Kaya kinuha nila si Heman na anak ni Joel, si Asaph na anak ni Berekias, sa angkan ni Merari, si Etan na anak ni Kusaiyas. Sa pangalawang hanay ng mga aawit at manunugtog ay pinili nila sina Zacarias, Jaazael, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benayas, Maasiyas, Matitias, Elifelehu, Mikneyas at sina Obed-Edom at Jehiel, mga bantay sa pinto. Sina Hefan, Asaph at Etan ang pinili nilang tumugtog ng pompyang. Sina Zacarias, Aziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasiyas at Binayas ang tutugtog ng mga lirang mataas ang tono. At sina Matitias, Elifelehu, Mikneyas, Obed-Edom, Jeliel at Azaziyas naman ang sa mga lirang mababa ang tono. Ang kukumpas sa pagtugtog ay si Kenanias, pinuno ng mga manunugtog na Levita, sapagkat siya ang sanay sa gawaing ito. Sina Berekias at Elkana kasama sina Obed-Edom at Jehiyas ay ang mga bantay sa pinto sa kinalalagyan ng kaban. Ang iihip naman ng mga trumpeta sa harap ng kaba ng tipan ay ang mga paring sina Sebanias, Joshaphat, Nathaniel, Amazias, Zacarias, Benayas at Eliezer. Dinala sa Jerusalem ang kaban ng tipan.
Pagkatapos si David ang pinuno ng Israel at ang mga pinuno ng libu-libong kawal ay masayang nagpunta sa bahay ni Obed-Edom upang kunin ang kaban ng tipan ni Yahweh. Sa tulong ng Diyos, nadala ng mga Levita ang kaban ng tipan, kaya't sila'y naghandog ng 7 toro at 7 tupang lalaki. Si David ay nakasuot ng kamisetang yari sa magandang telang lino, gayon din ang mga Levitang may dala sa kaban, ang mga manunugtog at si Kenanias ang pinuno ng mga manunugtog. Suot din ni David ang isang ephod na lino. Ang buong Israel ay kasama nang kunin ang kaban ng tipan ni Yahweh. Sila'y nagsisigawan sa galak, hinihipa ng tambuli at trumpeta, at tinutugtog ang pompyang, lira at alpa. Habang ipinapasok sa lungsod ni David ang kaban ng tipan, si Mikal, anak na babae ni Saul, ay dumungo sa bintana. Nang makita niyang si David ay nagsasayaw sa tuwa, siya'y labis na nainis.